So what's up mga kumagayang, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangatlong battle review sa second round ng tournament ng Isabuhay 2024. So inuna na natin dyan yung EJ Power vs Romano. Sinundan natin ng Surhenyo vs GL. At ito yung pangatlo, Raffian vs Slack1. Tapos kung kaya pa ng oras, reviewin na rin natin yung G-Clown versus Vitrum. Pero tignan pa rin natin kasi itong battle na to, Slack1 versus Raffian, napanood ko to ng live. Puta, ibang klase to, men. Sana lang kung paano ko to napanood ng live is ganun din ngayong ngayong online. Sana ganun pa rin kasi marami nagsasabi na iba yung sa live, iba yung sa online, which is napatunayan ko naman na yun since bumababa na rin naman ako ng event, hindi lang naman sa flip top, pati sa Motus, FRBL. Isang beses pa lang ako nakakababa sa FRBL, pero gusto ko maulit sa pulo, hindi pa, pero yun, more on Motus at flip top yung pero yung actually dapat pupunta ako nung event nung sa FRBL, yung Andaksan 6, yung finals. Dapat pupunta ako nun, kaso nalayuan ako. Layo kasi, 'di ba? So ayun, soon babalik ako ulit ng FRBL. Pero ayun, tignan natin. Pero ayun, Slack1, going back, no. Slack1 versus Raffian. Alam naman natin kung gaano ka lakas lumetra magsulat si Raffian ng mga punchlines, at ang galing rin niya sumilip ng mga anggulo para sa kalaban niya. Sa mga hindi pa pala nakakakilala kay Raffian, si Raffian is galing siyang FRBL. Siya po ang unang-unang kampiyon ng 1UP tournament. So yun, alam ko ilang beses ko na to na nabanggit sa inyo, no? 1UP tournament, FRBL, Raffian versus Manda Baliw. Sila po ang naglaban sa finals nun. So kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo i-check sa FRBL mismo, sa channel ng FRBL. So panoorin nyo yung laban nila sa finals. Ayun, para makilala nyo ng husto si Raffian kung paano siya magsulat. Ako kasi ni-review ko lahat ng 1UP no? Yung 1UP 5 lang ang hindi ko pa napapanood. Kasi yun, since tapos naman na yun, antayin na lang natin ma-upload yung finals para ma-review natin yung mga battles doon sa 1UP 5. So yun alam ko nabanggit ko na to, pero isa-isahin ko na ulit. Raffian, kampiyon ng 1UP 1, yung 1UP tournament, yung unang-una, season 1. Then season 2 si Dave Denver. So kilala nyo naman siguro si Dave Denver, lumaban na rin siya dito sa 1 minutes. Mas makikita nyo si Dave Denver ngayon sa Motus, pero nung Sabado lumaban siya sa finals, no, nung Andaksan 6, champ versus champ. Speaking, kalaban niya si Lord Manuel, na siya naman ang kampiyon ng 1UP 3, which is nakikita na rin nating lumaban si Lord Manuel dito sa flip top. Then 1UP 4 si Joss, which is nakalaban, ayun, nakita na rin natin sa 1 minute si Joss, di ba? Yung halos lahat ng kampiyon ng FRBL is bumabattle na dito sa flip top, no. So antayin natin si Treb. Alam ko si Treb ang nagkampiyon sa 1UP 5. So antayin natin si Treb, baka or soon, no, in the future, malamang flip top din ang bagsak nun. So yun, tapos Slack1, actually si Slack1, siya, marami na nagsasabi na siya ang pinaka dark horse sa na to, sa tournament na to. Grabe to. Actually nung napanood ko yung live na performance niya against Class G, nasabi ko, grabe ka naman, Slack. Nagkausap kami ni Slack nagkausap kami ni Slack. Grabe yun. Kung napanood niyo yung laban ni Slack versus Class G, na-review na rin natin yung grabe yun. Pero itong battle niya kasi kay Raffian, alam ko di kami nagkapag-usap after ng battle. Pero grabe yung performance ni Slack1 dito. Halimaw. So yun, huwag natin patagalin to. Pasensya na kung medyo
na patagal yung kwentuhan, yung in-explain ko lang sa inyo kasi marami kasing nagsasabi na hindi nila kilala si Serafian. So yun, in-explain ko lang sa inyo kung saan galing si Serafian, kung ano yung title na hawak niya, di ba? So yun, huwag natin patagalin. Slack 1 versus Serafian. Let's go. Dapat 7 ang hurado natin. Tournament battle to. Pahinga natin ng bayan. Walang bias ha, walang bias ha. Goods. Bago ako magsimula, gusto ko lang i-congratulate yung mga bago. Bilang bago din ang maiiwan ko na payoy. Bagong sagap na koneksyon, huwag niyong pahintuin ang daloy. Sa mga di pa nakukuha, wag na muna maging sad boy. Tignan nyo na lang yan, binigyan pa rin ng laban kahit na ipaglaplapan. Palakpakan natin si Shaboy. Motus Gang! Yo, boss, thanks. Pinadali mo aking buhay sa isa buhay, kalabay, grabe ang wak. Bilang pasasalamat, pupugutan siya ng ulo, total you cut me some slack, baka mag-panic attack. Tung tinalo ni Sir Deo na abuso malala, na reverse 150 si Gago siya napasubo sa bakla. Kabal ng pagmumuka, mubugok ka maman, nakihalo sa torneo, wag na umasang pumutok pangalan kung tinalo na ng Deo. Baka sabihin mo tinalo ko ng tinalo mo. Abatol, pasang-awa ka dun sa class kaya atong guro ibabagsak sa yung ulo. Palakol, konektado pa rin yan sa pagkatalo mo kay Deo, mahihimay lang paps. Kasi kung tinalo ka ng MC na yung pangalan hango sa deodorant, edi si baka sa guro na nagbibigay ng axe. O tinalo mo yung class, ba't di ka na hype, bitch? Utang na loob, win-loss record mo ay 5'6". After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi papantay to. Hay nako, galing. Sa alias lang na Sabi ko sa inyo, bago tayo mag-start, magaling talaga si Serafian tumingin ng mga angulo or references na self-explanatory, no? Tulad nun, 5'7", after ng ang standing mo ngayon 5'6", pagkatapos na ito 5'7", pero hindi ka pa rin papantay, na parang height ko pero hindi ka pa rin papantay sa akin. Ano mo yun? Nakonekta niya yung standing sa height niya, tapos 'di ba? Gets niyo yun? Ang ganda nung construction. Tapos speaking of tinalo ka ng tinalo ko. So tinalo po ni Class G si Serafian. Dito na rin yun eh. Hindi ko lang alam kung anong event pero na-review ko na yun. Vuelta. I think Vuelta yun. Hindi ko na matandaan. Tapos tinalo rin ni Slack si Class G sa first round ng tournament. Diba? So ayun, maganda yung match up na to actually eh. Kasi kung halimbawa nag-advance si Class G sa second round, rematch eh. Pero wala. Deserve ni Slack 1 yung battle na yon. Tangina na kanya talaga yon. So ayun, basta panoorin niyo na lang. Panoorin na lang natin to. After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi papantay to. Hay nako, sa alias lang na napili, alam mong walang hilig, manalo yan sa laban. Tangina Slack, pantalunan pangalan. Okay. Si Slack, talunan yun. Mula FRBL, nasa dugo ko magkampiyon ngayon sa flip top and take off. Magkaiba tayo, loser, ka Slack, nasa jeans ko mag-champ, we're not cut from the same cloth. Galing. Boss, ba't nagpapasok ka ng bobo hair? Pangalan pa lang, alam mo ng roof yan sa top at Slack naman pang bottom tier. Slack, pantalon, jeans, bottoms. Yun na yung pants line. Pero yung pants line ay linya niya na ginamit niya kay Lil Stroke, kay Mastapit at iba pa. Kadugasan mo abnoy. Paulit-ulit na ginamit yung pants, nabutasan ka tuloy. Okay. Paulit-ulit na paggamit ng linya dun sa hustler. Pero di na ako nagtataka kung ba't binabayaran pati yung 3GS na pabida, brother. Dahil sa pagbobotet, bakal, pangangalakal, pagre-recycle, kumikita mga squatter. Pag walang battle, walang hassle. Halatang batugan. Mukhang maghapon lang nakahiga to, tas pag uwi ng misis galing sa trabaho, siya pa magtatanong ng, ba't wala pang ulam? Kaya yung ka-live-in partner niyan, pinalaya sa before. Yoko na sanang damay pa kasi may anak silang minor.
Pero shoutout sa ka-live-in partner ni Slakwan na ang pangalan ay Gregor. Gago. Di ba magka-live-in kayo dati, Poison? Magkasama sa isang bahay, tas naglaban sa isa buhay, parang mga gago. Parang mga gago. Pag pinalayas tong walang sariling bahay, iiyak at walang tahanan naman to. Kabao nga magiging kwarto, abuluyan nyo na. Wala na nga sariling bahay, aking pakay, tutuluyan ko pa. Pero sila ni Poison ay team pinsan na magkasama noon sa tirahan, tas sa flip-top nagtirahan, kaya yung laban, walang gana. Kaya tignan nyo yan, mongoloid yung kinalabasan nung nagtirahan yung magpinsan, parang taga-Alabama. Kaawa-awa, inaya lang daw to mag-sleep over, nagdala ng kama. Speaking of kama, laban niya kay JD, nagdala siya ng unan at kumot, tas umigasa sa lapag. Bangag! Ba't mo tinulugan yung kalaban na nung laban nyo, batak? Tinalo siya ni Deo, ni JD, ni Poison, mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress, Pards? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapak-tapakan at nilakaran siya? The fuck? Pero hindi siya! O yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol. Ang gusto kong makalaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa rapo. Tangay na. Tipsy. So may call out. Nakalimutan ko na, may call out pala siya kay Tipsy dito. So, ayos. Talo sa kanya at bumuli ang habol. Ang gusto kong makalaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa rapo. What's up? The fuck is this? Walang banat, pakinggan natin! Okay, so sobrang tugma, sobrang akma ng insights ko sa battle na to, no. Yes, nakalimutan ko na yung aminin ko, no, napanood ko siya ng live, pero ang tagal na nito, no. Ang dami ko ng battle na na-review, so medyo nakalimutan ko na yung call out nga niya kay Tipsy, hindi ko na maalala yun, eh, 'di ba? So yung ibang punchlines niya dito sa round 1, medyo hindi ko na rin maalala, kaya ayun. So parang medyo fresh pa rin sa akin yung mga dito, mga linya ni Ruffian. Yung Ruffian na pantasas, Slack na pambaba, diba? Ang ganda nun. Tapos meron ako nagustuhan dito. Sabi ko nga, sobrang tugma ng insights ko dun sa bago tayo mag-start, na ang galing ni Ruffian sumilip talaga ng mga angulo, ng mga punchlines na konektado talaga sa kalaban. Ito may mga may call outs si Ruffian dito, pero sobrang tipid ng ginawa niyang pag-call out dito. Kasi yung round 1 ni Ruffian is talaga, purong slack one talaga yung banat niya. Wala siyang, sa akin sa perspective ko, sa point of view ko, wala siyang sinayang na mga linya, wala siyang sinayang na segundo, wala siyang sinayang na minuto, wala siyang sinayang na moments sa round 1, kundi punchlines, set up, punchlines kay punchline, haymaker na direkta kay Slack, ganun lahat, mga nameplay, mga wordplays, 'di ba? Yung ang daming haymakers ni Ruffian dito, at hindi ko masasabing mahina 'yon, men. Solid 'yon, malakas 'yon. Sunod-sunod yung punchlines, sunod-sunod yung haymakers. May mahabang setup na hindi ganoon kalakas yung punchline, pero bilang yung mga ganong moments, kasi para sa akin mas marami yung mga punchlines na tumama talaga at direkta talaga kay Slack One. Props, sobrang props kay Ruffian, solid yon. May hirapan si Slack One na makuha yung round 1 kung hindi magiging epektibo yung mga nasisilip niya or nasilip niyang angulo at punchline dito. May hirapan si Slack One na matalo yung round 1 ni Ruffian kung yung sulat niya is hindi ganun kabigat, hindi ganun ka-epektibo. So yun lang naman yung sa akin. So kailangan natin tansyahin to ng maayos, pero so far para sa akin solid na round 1 para kay Ruffian. Grabe yung wall, grabe yung bricks na generate niya doon, at hindi basta-basta masisira yon. Depende na lang talaga kung may isang solid na linya si Slack One dito. So ayun, round 1.
familiar to sa akin. Parang nangyari na to. Pagkatapos ng class, teacher, para makapasa, anuhin ako. Kapanood ko na to. Kapanood ko na to. Game! Flip top! Game! Game! Eto na pala si Rufian. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Anong akala mo dyan sa homo? Safe yan? Boom! Saki. Unicorn. Wordplay mo ang guloy, dinislantrain, pang! Rap yan. Eto si Rap yan. Dave. Speaking, no, hindi ko nabanggit kanina. Ang nabanggit ko lang is FRBL champ, no. Hindi ko pala nabanggit kasi ni Slack One dito na Zaki Rafian, okay. So naglaban po si Rafian. Zaki versus Rafian, naglaban po sila sa finals ng Kumugan Season 2. So yung Kumugan Season 1, si Pistolero yung nagkampiyon doon, which is ang kalaban niya si Zaki. Then Kumugan Season 2, Zaki ulit ang nag-advance sa finals, pero this time siya na yung nagkampiyon. Pero ang kalaban niya naman sa finals ng Kumugan Season 2 is si Rafian. Tangina, panoorin nyo rin yung laban ni Rafian sa Kumugan. Tangina, mababalo kayo doon sa sobrang, lalo na yung laban niya kay laban niya kay Akata. Tangina, panoorin nyo yun, men. Kay Harlem, kay Akata, basta panoorin yung mga battles ni Rafian, men. Hindi kayo magsisisi kung ba't nyo pinanood si Rafian sa mga battles niya. Solid, men. Yun lang. Unicorn! Wordplay mo ang guloy, dinislantrain, pang! Rap yan. Eto si Rap yan. Debut niya dito, si Charisma. Battle of the Night ka pa nga nun. Sa kalagitnaan ng battle, out of nowhere, si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang Rapian ng isang Apok kung alam niyang magtutunog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss, 4 battles pa lang oh. Round 1 isa buhay, Apok. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang andun sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero kahit ano pang plano meron ka, Slack One na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncio Pilatong Diamante sa underground. Kayang-kaya kita isanla. Ang ina mo, sumadaling kita sa tambunting. Tambunting, gago. Binibaby nyo kasi masyado itong diamond in the rough. Paano kikinang kung di nyo kakayaan dumalas ng affliction? Hindi kikinis yan tinatawag yung diamante kung hindi nyo lalagyan ng friction. Kung sa bagay nga naman. Okay. Sa bagay nga naman. Sa masarap na buhay siya ng pamilya niya si nanay. Laging pinapadala ni ate habang panood-nood ng mga foreign battle sa bahay. Pero dapat ko ba siyang kainggitan? Yung mga gantong klase ng batugan na hindi nagpapagod? Dapat ko ba siyang kainggitan? Kung yung mga budget at mga linya niya ay parehong galing ng abroad, mag-deny ka na. In-expose na ni Saki, oh, you biggest shit. Itong panay kopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Oh, weakest link. Halatado sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string. And always married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Okay. Ring, tawag, string, link. Ganyan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mong magkukonekta, pero para sa kanya. Putang ina! Galing, no? Lakas na ni Slack One. Lakas. Ang bahas dito, putang ina. Pero para sa kanya, yung ganyang meta, boring yan. Joke lang, walang fake joke, nag-loading lang. Tangina mo! Umaasa ka masyado. Kung ako sa'yo, masasabi ko sa'yo. Tayo, ibang klase yung Slack One sa isa buhay. Yun lang yung, yun yung exact or right term sa pinapakitang performance ni Slack One laban kay Class G. Tas dito, no, round 1 pa lang, kita mo kaagad na sobrang nag-improve yung Slack One talaga. Grabe. Rap yan ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami diyang duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayong andito na ako, tablado lahat kung meron mang di maniwala.
Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ng mga bituin, pukin ang inang lulukod ng mga tala. Tangay na, mas mahirap pala to sa online. Ang hirap. Hirap sa online kasi mas napapanood ko ng ayan, tulad yung malapit. Kasi nung pwesto namin nito, diyan kami sa sa may screen. Doon sa pinakalikod. Yung merong nakalagay na basta yung diyan yung monitor diyan kami. Pero yung klaro naman yung boses Mas maganda nga sa likod To be honest, mas maganda sa likod. Kasi kitang-kita mo lahat. Ang linaw pa ng linaw pa ng boses. So ayun, going back, mas mahirap siyang i-judge sa online. Magkaiba ng atake. So, magkaiba ng atake. Si Serafian, actually, to be honest, lamang si Rafian sa punchlines dito. Lamang si Rafian sa mga haymakers. Kasi, mas maikli yung mga setups ni Rafian Yun yung napansin ko Mas maikli yung mga setups niya. Kumbaga, sa setup pa lang, may may suntok na. Then, pagdating sa pinaka last line, solid na haymaker. Ganon. Cycle. Minsan 2 lines, may sapak na. 'Di ba? Ganon yung tingin ko or perspective ko sa round 1 ni Rafian. Tangina, sobrang dikit-dikit talaga ng mga punchlines ni Rafian dito, yung mga nameplay, mga wordplay, makulay, no? Kumbaga hindi lang more on bars or punch, hindi lang more on bars yung narinig mo, no? Iba't ibang elements din ng battle rap. May mga jokes din na sinisingit si Rafian pero hindi ganoon ka-epektibo 'yun, 'di ba? Pero ang mapapansin mo talaga sa atake ni Rafian sa round 1 niya is 'yun, yung nameplay na Slack 1, yung pagkumpara niya sa Rafian, Slack, pants, yung pants line, 'di ba 'yon? 'Di ba? Makulay, sobrang makulay. Kumbaga, ang dami niyang words, ang dami niyang lines na connected talaga sa Slack na kay Slack 1 or yung Slack na pantalon, 'di ba? So, sabi ko nga, 'di ba, mas kumbaga, sabi ko sa inyo kanina, mahihirapan si Slack kung magtitipid siya ng mga linya dito. Kasi sobrang ganda nung pagka-construct ni Rafian sa round 1 Kaya 'yun. Kay Slack naman, naka 4-bar set. Then, yung iba, hindi ko naman sinabing lahat. Pero yung iba doon is effective. Yung iba doon, may mga punchlines na sa setup pa lang. Pero, karamihan doon is, dahil since naka 4-bar set siya, kung punchlines yung pagbabasehan natin, I think lang si Rafian sa punchline. Kasi since naka 4-bar set si Slack 1, dun pa lang sa ika-4 na linya yung pinaka punchline. Then after nun, setup ulit, punchline ulit. Unlike kay Rafian, sabi ko nga sa inyo, even sa setup pa lang, mararamdaman mo na kagad yung sundot o yung suntok na pasok talaga kay Rafian. Ay, pasok talaga kay Slack. 'Di ba? Yung mga nameplay, 'di ba? Pasok 'yon, yung mga nameplay. Unlike kay Slack 1, hindi ko naman sinasabing mahina. Sorry. Hindi ko naman sinasabing mahina yung round 1 ni Slack, pero since ako ang tinitignan ko talaga yung mas epektibo, mas direkta, mas mabigat na mga punchlines, I think I'll go with Rafian sa round 1. Malakas yung round 1 ni Slack, pero kung titignan natin yung punchlines, haymakers, 'di ba? Haymakers counts, punchline counts, I think lamang si Rafian doon. Kasi mas marami siyang angulo, mas marami siyang nasilip na angulo. 'Di ba? So, yun lang sa akin. Dikit man to, pero I think round 1 goes to Rafian. Yun lang sa akin. Rafian, 10-9. Pero hindi ibig sabihin na naiwan yung round 1 ni Slack 1. Hindi. Dikit yun. Sobrang dikit yun. Siguro,
Sige, para lang meron lang kayong glimpse kung gaano kadikit. Kung pagbabasehan natin, sabi ko nga sa inyo, nag-base ako sa punchline counts eh. Kung pagbabasehan natin, magbibigay ako ng number or figure para makita nyo kung gaano kadikit yung punchlines na sinasabi ko. Siguro, kung sa tansya ko lang, siguro si Raffian, I think meron siyang mga punchlines doon na nagustuhan ko. Siguro mga 8 to 10 or sabi natin sige 9 na punchlines or haymakers. Si Slack naman meron siyang may mga 8 or 7 siya. 7 or 8 na punchlines na nagustuhan ko. Ganun lang kadikit yung figure ng punchlines na kumonekta sa bawat isa at nagustuhan ko. Yun, gets niyo na. So ayun, ako 10-9 to in favor of Raffian. Ganun lang. Pero, hindi naman ganun kalayo yan. So, yun. Raffian ako sa round 1. Tuwan-tuwa kayo nung bumanat siya nung tungkol dun sa kumokonekta. Nagets nyo kaagad yung intention. Kumokonekta daw, tas biglang nag-loading. Ganun ba yung connection? Nagalit pa nung kino-call out ko daw si Apok. Masama bang gustuhin kong kalaban yung mga idol ko? Easy lang, Brad. Kung pwede nga lang, wag na ikaw, GL Lagad! Mahilig si Gago lumaban sa Motus. Wala namang masama. Ang kaso yung mga kalaban niyang bago todo mag-focus. Tas siya din naghahanda. Dahilan niya, sikat na ako, nasa flip-top na ako, ba't magsusulat pa ako? Takot ka lang matsambahan ng bago, pwede mong sabihin freestyle lang, kaya ka natalo. Galing lang din sa babato. Ngayon yung mga bago din nire-respeto. Tanda mo nung lumalabang ka pa sa laglagan, tas ang venue sa sementeryo. Balikan mo pinanggalingan, tanga kang bobo. Sobrang tigang mo nun sa laban, sa sementeryo ka nakikipagtirahan na parang walang pang sogo. Tinanong ako ng mga tropa ko, oo. Paano pag di ka paghandaan ni Slacko na hambog Wilson? Di ko nakasalanan kung di ako paghandaan ng tagalaglagan at nag-abort mission. Kaya sa Motus, wag na bigyan ng... Yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Tangay na, ganon ka ganda yung construction ni Raffin sa mga verses niya. Dikit-dikit, 'di ba? Pakinggan niyo na mabuti. From start ng round 2 niya, nakailang angulo na siya. Ang dami, tas punchline, haymaker, 'di ba? Ganyan yun talaga yung pinaka napapansin ko sa reasons ni Raffian dito. Round 1 tsaka round 2. Di pa tapos to. Paano pag di ka paghandaan ni Slacko na hambog Wilson? Di ko nakasalanan kung di ako paghandaan ng tagalaglagan at nag-abort mission. Kaya sa Motus, wag na bigyan ng next fight to. Dahil magpe-freestyle lang yan na itutugma niya sa Burat, Luga at Tae. Dun sa liga ni M-Zite to. Pero tight sila ni M-Zite. Last event, mag-ausap sila sa VIP room, nililibang niya. Yung vape na nasa bibig ni M-Site, dinakma, tas biglang hinihipak na. Nahikipak din ako sa tropa minsan. Di ko hinihate o nilalahat to. Ang problema sa'yo, pinsan, pag ikaw naiki-vape, nilalaplap mo. Gusto ko sana sitahin, kaso ayoko magpakabarumba, ayoko magpakabarumbado kasi bago. Nalingat lang ako saglit, paglingon ko ulit, nakaganto na si Gago. Baka sabihin mo, ginagawan kita ng issue, ha? Kapal na mukha nitong wala nang ang trabaho, may bisyo pa. Buraot na sa bisyo, buraot pa sa clothing line. Ginagawa mo Slack, mali na. Chat ka daw ng chat, sabi ni Boss Sherwin, nakablock ka na sa Black Manila. Kapal lang mukha, walang yayan. Ang naglalaban sa pagiging numero 1 buraot, sila lang ni Yang Wan. Doy, yung ginagawa nyo, di ko bet. Sana tong 2 buraot na maiwan sa pangalan na lang namatay, di yung nag-iisang innocent. Gusto mo ng maraming damit? Pagtapos kang wasakin itong bagyong mahangin, may kusang maghahatid. Huwag kang mataranta, dahil normal naman bigyan ng damit ang mga squatter, lalo pag nasalanta. Oo, squatter ka! Yung bansag na yan sa'yo ay saktong-saktong. Bagay na bagay dahil katerno ng Slack ay barong-barong. Anong planong gawin dahil hinahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa Gago, ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at dun sa pumatay kay Lando?
Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Di, napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka. Uy! Kahit i-ghostwrite ka nila, mama... Ina, yun yung pinaka nagustuhan ko doon. Yun, sabi ko sa inyo, nakalimutan ko na yung mga linya ni Raffian dito, and ang ganda nung linya na yun, men. Gusto ko yun. Huwag nang magulat pa. Di, napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka. Ina, kill. Alam mo yun, tangina, nice kill sa volleyball. Kung nanonood kayo ng Haikyuu, tangina, nice kill yun. Yung linya na yun, men. Napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo, may tagasulat ka. Ang ganda ng linya na yun. Gusto ko yun, tangina. Actually, marami na sana akong sasabihin, pero dahil dun sa linya ni Raffian na yun, parang yung mga gusto kong sabihin, parang naburay na, parang, uy, tangina, enough yun para iangat niya ulit yung iangat niya ulit, no? So, ayan, may keyword na ulit, kasi para sa akin, lumaylay yung explain ko sa inyo mamaya. Kahit i-ghostwrite ka nila, mamamaalam ka saan punto man dalin. Pag pinatay kita, katulad na nila, multo ka na din. Baso sa Spirit of the Glass, tong round multo ang papalabasin. Binasi ko lang to kahit may tagasulat na multo, andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghostwrite ka ng buong 3GS men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You get it? Galing? Hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You gonna know now. Ako'y steady lang, par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong ghostwriters. Ako'y mala Kendrick Lamar. Grabe. Speaking of Kendrick, nung nakalaban niya si Lil Strokes, puro panlalait sa kulay ng balat ang kanyang technique. That's not right, napaka-easy. Sitahin mo aking balat pag lumabas ang aking dark side, baka madisi. Respeto sa black Dark side, community. okay. Sila ugat ng hip-hop. Tas ang daming racist na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ng balat, pero influensya ko Tupac. Kayo Manggi. Kayo Manggi, Dito okay? siya ang pinaka-squammy. Anig mo ba't sa flip-top na pasalang? O ikaw ang pinaka-squatter pero di ka pa ang pinaka-mahirap na kalaban. Bitch! Okay, unahin ko na muna sa tinutukoy ko na bumaba, or para sa akin bumaba yung yung quality ng sulat ni Raffian sa umpisa ng round 2. Pero dahil dun sa linya na napansin lang ng guro na iba yung handwritten mo, may tagasulat ka, no? Ang ganda nun, na sabi ko nga, enough yun para iangat niya ulit yung buong round 2. So ayan, explain ko sa inyo. Bakit para sa akin bumaba yung quality ng sulat ni Raffian sa round 2, quality ng punchline, angulo, references ni Raffian sa round 2. Ito simple lang kasi ano-ano ba yung mga nasilip ni Raffian na angles dito para kay Slack? So, squatter, which is yung pagiging squatter na, alam mo yun, yung squatter na angulo, ilang beses na yan na nagamit sa mga battles ni Slack 1 since 3GS nga, 'di ba? Parang kumbaga ano na yun automatic na kapag 3GS yung kalaban, automatic yung kalaban may angulo about sa squatter, which is masyado ng gas-gas, no? Maganda naman, no? Though maganda naman yung pagkakagamit ni Raffian dun sa angulo na yon. Kumbaga na bigyan niya ng another set of tone or set of color. Pero since ano pa rin tawag dito, yung pa rin yung angulo no. So yun, narinig ko na nag-switch si Raffian about sa angulo na squatter. Medyo andun niya yung parang yung predicted na since 3GS, ayun yung ang ganda sana ng round 1, wala siyang damage na ganun So yung expectation ko sa
2 ni Rafian wala pa rin ganon. So, kumbaga malinis, wala siyang gagamiting angulo na gasgas na. Yun yung ina-expect ko. Pero nang narinig ko yun, medyo lumaylay yun para sa akin. Yun, yung damay, 3GS. Diba? 3GS. Tapos yung jokes niya na about dun, yung VIP room, yung nakikihipak din. Okay yun, walang problema dun. Effective yung jokes na yun. Pero, yun nga, since lumaylay yung quality ng punchlines ni Rafian dito, I think naka-apekto yun. Pero grabe yung second half ni Rafian. Nasa second half yung napansin lang ng guro na iba yung handwritten mo, may tagasulat ka. And ang lupit nun. May isa pang angulo na para sa akin sobrang solid nun. Yun yung influensya ko Tupac, kayo Manggi. Yung kayo Manggi na kulay natin mga Pilipino, tas yung si Manggi na si Haring Manggi na kilala ko lang siya pero hindi ko pa siya napapanood. Basta kilala ko lang siya since nakikita ko yun sa Facebook na Haring Manggi ayun. Tas ilang beses na rin nadamay yun eh. Alam ko dinamay ni Pistol si Haring Manggi eh. Si Pistol ba? Hindi. J-Black ata, J-Black versus Mot, alam ko may angulo si J-Black kay Mot about yung Haring Manggi. Di ko na maalala. Basta yun. Yun. Siguro para sa akin, kung iba yung nasilip ni Rafian dito na reference or angulo, possible na kasing lakas pa rin ng round 1 ni Rafian yung round 2 niya. Kaso nga lang may nakita or may narinig akong gases na angulo na dito, kaya para sa akin konting-konti lang naman. Konting switch down. Ganun lang. Pero sa power, halos ganun pa rin eh. Sa punchline lang. Kasi hindi ko siya masyadong kinount yung angulo na yun. Kasi although maganda yung mga pagkakagawa, pero yun, the quality, yung reference, yung angulo is gamit na yun. So, yun lang yung ko. Point of view ko, perspective ko sa round 2 ni Rafian. Diba? So, yun. Tsaka, second half lang umokay yung mga punchlines ni Rafian para sa akin. Okay? Slow start siya dito unlike sa round 1 na sobrang solid. Pero yun, sabi ko nga sobrang solid gumawa ni Rafian ng punchline kasi dikit-dikit. 'Di ba sabi ko nga sa inyo. Ganun pa rin naman nadala pa rin naman niya sa round 2 'yon. Kaso nga lang nakagamit siya ng gasgas ng angulo na dito. Okay? So yun. Round 2 slack. Okay, pati yung yung rebut ni Rafian, iniskuran ko yon. Yung ganun yung connection pero nag-loading. So, ganun ba yung magandang connection? Yun, basta yung rebut, iniskuran ko din yun kasi solid yun. Ay, yung round niya, patay! Tumatalo pala to ng 20. Ibang klase yan! Bakit yung laban mo kay Class, tangina mo, hindi mo sinabi yan? Tangina, pinadibag ka ni Class, gago! Pero game! Siya si Rafian! Siyempre, siya yung magaling. Siya yung mabait. Ako, masamang tao. Boss, kahit sobra-sobra sa oras, sure win yan. Ako, binabawi yung panalo. Kay Rafian dapat yun eh. Pag yung laban, close fight, tangina ako, badibag na yung kalaban, sinulatan pa raw ni M-Site. Napaisip tuloy akong bigla, may mga bagay na gusto kong malaman. Malakas nga pa talaga tong si Rafian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Ha? Tangina, malakas nga pa talaga si Rafian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Buti na lang, maaga kong natunugan. Tibagin yung mga haka-haka ngayon tayo magkakasubukan. Kung ang ningas pa talaga neto'y tatagal hanggang duluhan, o ningas tugon lang ang apoy nitong galing ng sunugan. Kasi kung papansinin, round 1 lang malakas. Yung round 2 and 3, wala na. Yung round 2 mo kay Class, ang ganda ng pagkakabunot mo ng baril, tatamaan lang pala yung asawa. Kaya tingin ko sa'yo, isang maliit na palito ng posporo. Oo, alam ko,
kaya mong tumupok ng isang buong gubat pero nakalimot ka sa isang bagay na walang malaking apoy na magagawa tong posporo kung wala siyang idadamay. Okay. Kasi si Vitron, dinama yung pamilya niya, nauga, nagrebat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba siyutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Di ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin, nagsisyota ng aso yung ate mo. Ayun na yan. Tangina mo. Sarap ng buhay mo, ah. Tanggap-tanggap lang ng pera. Nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo ando sa gate, nakakadena. Tangina ka. Lagi niya kasing tinotoxic yun. Di kasi sila nun magkasundo. Kaya yung sitwasyon nila ganon. Kaya ka pala laging rumaraf-raf, ha? Nakikipag-asaran ka pala doon. Gago! Okay. At ate kasi nito, dog lover. Pero pag yun nakakita ng gantong klase ng tao, sa akin yung boboto. Kaya kahit galit ka sa 3GS, kagaya ng sinabi mo kanina, tangina mo, magiging bayaw mo ko. Ano? Tangina. Magiging bayaw mo ko. Kaya ano bayaw? Bago ako lumipat sa'yo, sa inyo, pag-usapan na natin to. Pumayag ka na kasi pag hindi, baka ikaw pa palayasin ko. Pero ano, bati lang to, walang damayan. Kaya yung nanay mong si Mercy! Hello po, Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Rafael lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy. Dahil ito ang highway ng isa buhay. Pagbirit, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina ka. Tayo gusto ko yun, ah. Pagbirit. Na, ang ganda nun. Yung nanay mong si Mercy! Hello po, Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Rafael lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy. Dahil ito ang highway ng isa buhay. Pagbirit, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina ka pa kumakain ng linya. At kung umagulo ka, sa mga pinabayaan kong laban noon, ay isa lang yung malinaw, na nagaksaya ka ng oras sa mahinang ako habang hindi mo napagandaan yung islako na alimaw. Nakapusta lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakapusta. Mga taga-suporta mo at mga tutol sa akin, sana lahat sila hindi mo mabibigo. Dahil itataya ko lahat sa huling ikot ng laban na to na hindi ikaw, kundi ako ang siyang tatalo sa sarili ko. Okay. So, yung round 2, I think may edge si Slack 1 dito. Kasi, hindi ko alam kung ad-lib ba yun. Hindi ko alam kung freestyle ba yun. Kasi, nakita nyo, no? Nasa gitna. Nasa gitna yung linya niya na, kaya kung, ano yan? Basta yung sinabi niya na kung may, yung gaya ng sinabi mo kanina, ano ba yun? Narinig nyo na ba yun? Ano nyo ba yun? Tawag dito? Naalala nyo ba yun? Narinig nyo ba yung sinabi ni Slakwan na gaya ng sinabi mo kanina? So, ibig sabihin, predicted, no? Na-predict ni Slack. Ako, di ko naman sure kung adlib yun or freestyle or talagang ganun yung sulat ni Slack. 'Di ba? I'm not sure kung meron talagang ganung sulat si Slack kasi nakalagay no. Nakalagay doon yung linya na yun na gaya ng sabi mo kanina. So, what if walang sinabi si Raffia na ganun na angulo? So, parang meaningless, no? Hindi ganun ka-powerful. Pero, yun yung pinaka-nasilip ko sa round 2 ni Slack, na kung parang meron siyang predicted na angulo na may predicted na angulo siya na sasabihin ni Raffin, kaya naglagay siya ng ganung sulat na gaya ng sabi mo kanina. Yung ata yun, yung squatter, yung 3GS na gaya ng sinabi mo kanina, ganyan. Yun ata yun. So, plus yun sa akin. Regardless, freestyle, adlib, or sulat yun. Plus 1 yun sa akin. Tapos, yung joke, no? Nag-iba ng atake si Slack 1 dito. Si Raffian, may joke din siya doon, yung hipak. Diba? Yun, nakakatawa rin yun. Pero, I think, mas effective
yung mas effective yung yung joke ni Slackwan dito about dun sa aso. Kasi mas maganda yung mas maganda yung naging kwento, 'di ba? Kaabang-abang yung mga next na sasabihin, maganda yung magkakaabang-abang yung mga next na sasabihin ni Slackwan, yung storytelling, 'di ba? In other words, yung first half ng round 1 ni Slackwan, clowning, line marking, 'di ba ganon? Yung dulo, yung ender lang siguro yung pinaka hindi ko natripan kasi ganun lang niya tinapos eh. Alam mo yun, maganda na yung graph, pataas na yung graph ng ng performance ni Slackwan, tapos pinutol niya ng ganun lang. So I'm expecting na mas malakas pa yung ender niya since ender yun. 'Di ba? Yun. So I think yun lang yung pinaka hindi ko nagustuhan sa round 2 ni Slackwan, yung ender niya. Sas yung Rafia naman, sabi ko nga sa inyo, second half lang yung pumalo, bumigat yung sulat, mas naging epektibo. Kay Slackwan, iniskorang ko rin yung yung rebat ni Rafia na. Tapos yung Slackwan naman, nag-start siya kaagad sa sa jokes na nakapag-set kaagad ang tono. So ayun. Dikit yung round 2, pero I think lamang si Slackwan dito ng gahibla din. So dikit yung battle. Pwede kong bigyan ng Pwede kong bigyan ng 10-9 din to in favor of Slackwan. So, yun. All, 10-9, Raffian, 10-9, Slackwan. So, 19 all. Ganun pala to kadikit sa online, no? Pero, sa live, iba eh. Iba yung energy sa live, men. Real talk. Sa live, aminin ko, 2-0 na to in favor of Slack. Yun yung tingin ko sa nung pinapanood ko to ng live. Sabi ko nakuha ni Slackwan yung round 1. Pero nung review, I think lamang si Raffian sa round 1. Tapos yung round 2, Slackwan pa rin yun, which is yun yung binoto ko sa live habang nanonood ako. Ngayon, round 3, tignan natin kung kanino ko ibibigay yung boto ko sa round 3. So let's go. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka. Yan, naalala ko. Isa sa mga sumugat din talaga kay Raffian dito yung kaya pala paraf ka, nakikipag-away ka lang pala sa Yun, linya na yun. Maganda rin yun. Kaya kuha talaga ni Slackwan yung round 2. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka. Ayaw mo nung dinamay ko yung aso na kosi kay Beatroom. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, tingnan mo, rumeribat pa. Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. Oh, big dog, kaya nga rap pag sa pagtahol. Bobo, halatang puro lang hatred. Oh, kailangan namin ang... Okay, so mali ng rebat si mali ng rebat si Raffian sa part na yon. Kasi pagka-rebat niya kumbaga sa body language ni Slackwan, tinuro niya yung 'di ba? Tinuro niya yung sombrero na naka-crown din. So nirebat ulit yon ni Raffian na hindi na naging ganun ka-epektibo. So mali ng rebat si Raffian doon. Malaking epekto yon. Halatang Crown Manila. Tinamay ko yung aso na kosi kay Beatroom. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, tingnan mo, rumeribat pa. Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. Oh, big dog, kaya nga rap pag sa pagtahol. Bobo, halatang puro lang hatred. Oh, kailangan namin ng aso. Mamatay ka na, play dead. Pinanood ko ilan niyang laban. Ang akin lang natandaan, nung sinabi mo sa kalabang mahina sa suntukan na parang sikaran. Kung lingid sa inyong kaalaman ng sikaran ay martial arts, na nagmula sa maliit na bayan kung saan ako nagmula, sa Baras. Pinauso ni Mayor Latigo ni Master Cano at ng naging master kong si Pats. Totoo na paalang ang gamit namin para sa sipang mataas.
Pero malas ka na tong sikaran na mahina sa suntukan na magpaparana sa'yo sa battle ng malalakas na punch. Huli na para umatras, tung wala nang ang last round, proud parik. 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Buti na lang yung kathakong sulat na panugat sa'yo, Brad. Pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made, change your ways. Ganda ng linya na yun. Balik natin yan. Ganda ng linya na yun, no? Kapag sobra sa oras, parang pag OT, 'di ba? Less points 'yon or something, 'di ba? Pero kapag kulang sa round, tinotolerate, which is marami sa mga battle MC. Hindi ko naman sinasabi na sa flip top lang, sa iba rin, no. Kumbaga, yung iba kasi pag alam nila nakuha na nila yung 1 and 2, rounds 1 and 2, sa tingin nila yung round 3 minsan pina-freestyle na lang, something ganyan. So yun yung punto ni Rafian sa round 3 na to. Proud parik, 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Buti na lang yung kathakong sulat na panugat sa'yo, Brad. Pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made, change your ways o change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo, palaging overtime. Okay, so ito naulit, no? Kumbaga tinitignan ko kasi since 1 and 2 tie para sa akin. So sobrang critical ng round 3 para sa akin. So yung mga maliliit na detalye kailangan ko na sabihin. So, yun, yung una, yung rebuttals na hindi sa halip na para kay Slakwan yung rebuttals na yun, nag-backfire sa kanya rin tumama. Tapos itong mga angulo na naulit, which is ito na yung sinabi niya kanina sa round 1 mga slack, yung mga nameplay, kaya nga sobrang nagustuhan ko yun Tapos ngayon, inulit niya sa round 3. So, medyo less impact na yun sa akin. Tailor-made, change your ways o change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo, palaging overtime. Uukitin itong banayad na overtime ang pipiliin kesa kulang na returns kahit mura na yung ticket, susulitin inyong bayad. Sa wala ng round 3, gusto panalo pa kay Flary. Buti na lang na Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water hasira. Na Vito, corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, Corleone pagkapanalo niya na mafia. Godfather ka? Gangster ka? Talaga? Pag nagkaaberya, meron akong dala na aayon. Gangster ka par mainit na bakal. Pag nagkagusot sa slack, bagsak niya flat sa dala na ayon. Kung ayaw mong sa kamay ko mamatay, magbigti ka na lang, buhay mo'y agad wakasanbay. Aim higher, baka isipin walang dryer pag nakitang nakabigti yung slack nakasampay. Sinong gustong sumakay? Sa nagsispeed drop, nagkwakadruple time, I'll take the head. Sabi nila, Raf, manalo ka please. Siguradong preno tong nagmamabilis if I break a leg. Aim his neck. It's a tragic day, sir. Slack, nakatutok sa iyo baril na may liwanag na pansilaw sa mata. Dito traffic, ito'y laser. Stop, tong nagmamabilis ay hihinto pa rin dito sa ilaw na pula. Di kailangan bilisan. Ang kailangan, Brad, effort. Tignan mo kahit di ko binilisan pero titignan na aking karera, mas maganda aking track record. Ang tagal mo na dito, saan ka tumatak? Doon mo sa fake joke mo na sa Bermuda na wala. Ako man namangha. Walang complain ng people. Pero di puta mawawala talaga sa Bermuda mga linya mo, complain and simple. Una si Prince Rhyme, this time ginagaya na naman si Pistol. La akong pake kahit ma-hurt man. Pinahinang pistol say na Nerf gun. Verse C9 pinagsigawan na siya daw ang bagong meta dito. Teka iho, sinakya mo lang yung issue at yung linya ni Apex na yung flip top, paano nyo naloko? Tuwan-tuwa naman yung mga tao, paano ang bobobo? Ginagawa mo par, hate ko yan. Can't take this anymore. Sunod-sunod na punch mula kay RK o yan. Anong laban ang gumagaya kay Apex sa Apex Predator, Rodo? O WWE. Sorry, yo. Pero pagiging champion ay part ng aking story, bro. Malak Cody Rhodes kahit
Okay. Siya, pera lang habol niyan dito. Ang bangis. Huwag na umasa gago bro. Gusto ng 100,000, taragis. Magpatato ka sa noo. Okay. Kinausap niya ako, papatalo na daw. Sa mga nakaka-alala pa nun, no? Yung April Fools, no? Yung taragis na takoyaki, naman na magbibigyan daw nilang 100k kapag pinatato yung taragis logo sa noo. May gumawa nun. Pero sa baba pala is April Fools lang. So, ayun yun. Huwag na umasa gago bro. Gusto ng 100,000, taragis. Magpatato ka sa noo. Kinausap niya ako, papatalo na daw to, hati na lang sa talent fee. Yung ganyang style di sa akin fit, tingin mo madadarag lang kap? Kahit sa TFD mag-split, mawawasak ang slack. O wasak Slack tong na. slack kahit di mag-split. I'm gonna end this bitch. Hindi design pag sinabi kong wasak tong slack sa ay rip. Yun ay rest in peace at ang dahilan. At ang dahilan, si Raph yan. Sa mga tropa niyang hurado, meron akong natunugan mag-ingat. Si Slakwa ng iboto, patunayan yung may lutuan sa flip top, pinadala ng barat! Okay, so round 3, ito na siguro yung pinaka mahina round, mainang round ni Raffian. So ang pinakamalakas na round ni Raffian para sa akin yung round 1, tangin na sobrang ganda nun. Sa round 2 medyo bumaba lang ng konti, pero andun pa rin naman. Kasi sabi ko nga yung second half enough yun para iangat niya ulit yung or ilagay niya ulit sa track or yan, yung round 2. Pero pagdating sa round 3, ang daming mga naulit na anggulo. Yung laro, yung nameplay sa slack 1, pants, rip jeans, slack, 'di ba? Naulit eh. Tapos yung rebuttals pa, ito yung mga sinasabi ko, ito yung mga tumatak sa performance ni Raffian sa round 3. Yung rebuttals na sa halip na kay Slack 1 tatama, nag-backfire sa kanya tumama yon at malaking epekto yon sa performance ni Raffian. Then ayun, yung naulit na nameplay. So yun, pababa yung naging performance ni Raffian sa battle na to. So kailangan ni Slack 1 ma-maintain, no? Kasi pag hindi, may hirapan tayo i-judge to. So Slack 1. Game. Wala itong rebat. Okay, game ha? Parang rounds eh. Raffian. Violent criminal. Okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka, lalo kung walang conviction. Tapos panay English ka pa. This my shit! This my shit! Pumunta ka rito para sabihin tayo mo to. This my shit, this my shit. Balang di mo alam! Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game. Mula sa system to the nation, we will never be the same. Putangin na mo! Kung mag-i-English ka, wag sa akin. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Tandaan ng Ingles, kahit kailan hindi naging basihan ng talino, taga Rizal ka pa man din. Yung kasabihan ni Rizal, paano mo nalimutan? Na yung hindi magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama? Tama yun, sinabi ni Rizal yun. Gago mali. Kaya itong Rizal na mahilig gumaan bars, di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat shot ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, karat mo may mags na kahanib clip sa kaliwat kanang kamay. Parang kuspang gigigilang ka sa hits sa bawat tama sa sahig ka lulumpasay ngayon tagtad na ng pukol. Alay para sa mga di naniniwalang mapagtatagumpay ang uwang gabing to. Lahat yung tatanggapin ko. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ginulat ni Poseidon nung binuhat yung mundo. Poseidon? Binuhat yung mundo? Poseidon? Binuhat yung mundo? O diba? Tinulugan tas tumawa. Ganyan kayo kabayas. Naturingan taga Manila pa man din. Ganito ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan puta yung mali pa yung pinansin. Kinang ina! Pero okay lang. Kasi sinadya ko lang yung tol. At alam ko rin na mga atlas yun, hindi ko lang in-route control. Pang ina. Putangin na mo! Itong
Akala niyong maliit na bituin, nag-supernova. Para iparamdam sa lahat ang tinataglay ko na init. Lumalampas ka lang sa oras, Rapian. Lumalampas ako sa limit. Hindi mo kayang pintahan. Unpredictable to pre. Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Hinahangat mo ba? Siya, wait. Hinahangat mo ba? Na ang pangalan ko sa bracket ay mawala? Pwes mamadaliin ko pagkalaglag mo, Rapian. Inaantay ka na ng mga rookie sa baba. Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Tangina. Mga pagkakasit ng battle na ito, sniper na nakabang, inaantay ka na lang lumutang. Kaya maligayang pagdating, Rap, sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala to ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Woo! Putang ina. Zonic 17! Putang ina, yun yung ender. Ito yung ender na tinutukoy ko. Kasi yung ender niya sa round 1, ay round 2, hindi, di ba sabi ko nga, yun lang yung pinaka naging kulang sa performance ni Slakwan. Pero perfect yan para sa akin. Ano lang, medyo hindi lang yun yung ina-expect kong ender. Kasi maganda na yung content niya, di ba? Tapos, kung ito yung pinadala ng baras, ako yung baras sa lalamunan. Utangin ng ender yan. Kain! Hindi ko na-explain tong round 3. I think, kita naman na mas maraming angulo si Rafi, si Slakwan dito. Mas marami siyang punchlines, mas marami siyang haymakers compare sa pinakita ni Rafian sa round 3. So, I think, round 3, malinaw yun kay Slakwan. 1, tangina, ano yun, sobrang dikit, Rafian yun. Pero sa round 2, gahibla, ay hindi, mali, sorry. Round 1, gahibla, round 1, gahibla na Rafian, sobrang konti yun. Nagbigay ako ng figure about sa mga haymakers at punchlines, diba? So, ganun lang kadikit yun. Lumamang lang talaga ng konting punchline at haymakers si Rafian doon. Sa round 2 naman, yung second half ni Rafian lang yung para sa akin malakas kasi yung first half niya is mga gamit na angulo yung ginamit niya, yung 3GS, squatter, so which is hindi naman yun yung ina-expect kong performance or mga masisilip ni Rafian na mga angles para kay Slack. So binaba ko yun ng konting-konti at lumamang naman dun si Slack, although may pag-downfall din sa sa second half kasi yung ender, I think I'm talking about his ender lang naman. Pagdating sa round 3, umulit na yung mga angulo ni Rafian. Siguro naubusan na talaga si Rafian dito ng mga angles na pwedeng ibala kay Slakwan eh. So yung nameplay about sa Slack, 'di ba? Naulit na lang. Yun yung mga binanggit niya sa round 1 eh. So in short, naging pababa yung performance ni Rafian sa pagkakapanood ko ng battle na to. So that's 10, 9, 8. That's 27 points for Rafian. Then kay Slack, yung round 1 sobrang dikit nun. Sabi ko nga sa inyo, parang 2 or 3 punchlines lang yung nilamang ni Rafian doon dahil sa mga haymakers at setups niya na mas maikli at mas tumatama talaga. Unlike kay Slakwan sa round 1 na medyo mahaba yung setup tapos naging cycle yon. Pagdating sa round 2, ayun, unti-unti nang umaangat yung performance ni Slakwan, mas nataasan niya yung performance sa round 1. Ender lang talaga yung pinaka naging dito, kaso. Then pagdating sa round 3, tapos na yung boxing. Hindi na siya nag-rebut. 'Di ba? Hindi na siya nag-rebut dito. Atake kaagad. So ayun, hindi ko na iisa-isahin pero I think round 3 malinaw 'yon, Slakwan. So ayun, that's 29 points for Slakwan, 27 for Rafian. So round 1, Rafian 'yon, sobrang dikit. Round 2 and 3, Slakwan. Yung round 3 yung pinaka malinaw para sa akin. Yun yung talaga yung pinaka naging deciding round for me kasi yun yung may pinaka malayong agwat. 1 and 2 kasi sobrang dikit eh. Pwedeng tabla talaga yung 1 and 2 pero pagdating sa round 3, doon na lumaylay si Rafian at si Slakwan naman naging pataas pa rin. Yun. Slakwan, battle na to. Rafian
for Slack 1. Mag-i-ice bomb beses. Kung tingin Siguro ang pinaka naging edge din dito ni Slakwan yung ender niya sa Baras sa lalamunan. Ayun, isang malaking ano yun. Tapos ang pinaka naging downfall naman ni Raffian dito yung rebat niya na tumama rin sa kanya. Yon. ko, tingnan pa lang ako ng aton. Yung mga grabing laban, no? Boto ng Urado, advancing si Sabuhay, 7-0, magigay para Slack 1. Pare, salamat. I love you, pare. Salamat. Kasama na ako ng lago, pare. Salamat. Tang ina mo. Ang lakas, gago. Galing. Props kay Slakwan, pero tangay na. Kanya talaga yon, malinaw. Para Slack 1. Pare, salamat. I love you, pare. Salamat. Kasama na ako ng lago, pare. Salamat. Props sa sportsmanship ni Slack. Props doon. May punta ako kay Slakwan. Ang gago. Hindi, joke lang. Akala ko talaga kada round drop yan na yun. Kasi ayoko talaga iboto si Slack 1. May kasalanan sa akin yan. Pero wala eh. Mas hindi na overpower ni Raffian si totoo Slack yan. 1 para sa akin. Nanggulat talaga si Slack 1 doon. Kaya Slack 1 yun. 1 and 3 para sa akin. Uy! Binoto ko si 1 and 3. Okay. Slack 1 na, hindi ko napapabayan. 1-2 siguro para itatay ko na lang siya. Pero yung round 3 tabla. nag-decide yun. At 1 and 2 tie, 'di ba? Ganon kadikit yung battle na to, pares pa kami ni JD. sobrang laking factor na huli si Slack 1. At yun, binigay ko na kay Slack 1 ng malino. Congrats, Ton. Masaya ako para sa'yo. Yo, St. Ice, boto ko Slack 1. Hinati ko kasi yung round sa iba't ibang element. Bali punchlines, delivery, tsaka angles. Tsaka may X factor doon na kunwari yung effectivity or yung timing. And sa round 1, binigay ko kay Slack kasi medyo parang slow start si Raffian. Hindi pa yung typical niya na style. Parang papainit pa lang. Round 2, binigay ko kay Raff kasi grabe na talaga yung pagtagtag niya ng punches na classic Raffian na talaga. Okay. Then round 3, Slack. Para sa akin, sobrang dikit nun. As in, kahit sa kada element ng judging criteria ko, nahirapan ako mamili kanino ibibigay. Pero doon sa tail end nung round 3 ni Slack, yun na yung closer ng game. Slack 1. Ganun yung klase ng laban na puta maghihintay ka na lang kung sino magkamali. Itang na napakalakas ni Raffian pero sa tuwing round na ni Slack 1, putang na nabubura niya pero napakagrabing tikdigan yun pero Slack napakagrabe nun. Ayun, binoto ko si Slack 1. Tingin ko naging diferensya nila. Dami sa lakas. Yung kay Raffian, sobrang dami ng punchline eh. As in, hinihintay ko na nga lang may magkamali para makapag-judge. Pero sobrang ganda ng performance nila pareho. Ang advantage ni Slack 1, mas maraming punchline si Raffian pero yung mga punchline niya nambubura. At ang isa pa doon, yung kaya niyang gawin sa technical at saka sa jokes na paraan. Yo, Wilaya, Rising, Cartel, Flip Top Beer, binoto ko si Slack 1. Yung ganitong laban, yung lahat tayo panalo, pareho sila A-game, pang isa buhay talaga. Ang sarap makita nito semis or sa finals, pero kailangan mo mamili talaga yung effectivity ni Slack 1 sa mga binatawan niya na lines. Pareho sila ni Raffian, pero may edge talaga yung joke, sabay biglang seryoso. Yes. Tapos putang ina, ang galing yung nababalik na pagdudugtong niya yung joke sa seryoso. Yes, So, yes, sobrang yes. effective, kaya yun, para sa akin doon nag-edge si Slack 1. Congrats pa rin kay Raffian. Sa akin, parang first 2 rounds, Tabla. lamang ng konti si Raffian. Oh. Siguro sa preference, parang mas trip ko yung first 2 rounds ni Raffian. Pero konting-konti lang. Pagdating sa round 3, giniba ni Slack 1 yung stage eh. Sobrang lakas din na round 3 ni Raffian, pero yung ginawa ni Slack sa stage parang enough para i-cover yung kulang sa first 2 rounds. Kaya ayun. Ayun. So, ayos din yung explanation ni Sayad. Gusto ko rin yung explanation niya. Pero most of the judges parang binoto
I mean, ang pinaka naging deciding nila is yung round 3, 'di ba? 1 and 2, halos di sila makapag-decide, which is ganun din yung naging review ko sa battle na 1 and 2 tie talaga yon para sa akin. Then round 3 na lang talaga yung pinaka naging basis, which is ayun din yung naging judgment ng mga judges natin. So yun, even baliktad man, binigay nila yung round 1 kay Slack, ako binigay ko yung round 1 kay Raffian. Even baliktad, pero the outcome was the same, 'di ba? So yun. Actually sabi ko sa umpisa ng vid natin, kung kaya pa ng oras, reviewin na rin natin yung V-Trum G-Clown, pero since sobrang nasarapan ako sa battle na to, umabot na tayo ng 1 hour sa review natin na to, wala namang kaso. Sabi ko nga, gusto ko yung ginagawa ko. And ayun, I think yung yung huling battle sa isa buhay second round is bukas na natin reviewin, kasi anong oras na, kailangan ko pa magpahinga, kailangan ko bumangon na maaga bukas dahil sa pasok. So, yun. Pero, yun. Slack 1 versus Raffian, pucha. Slack 1, round 3. Kain. Talaga. So, ayun. Yung V-Trum versus G-Clown, kita-kits na lang bukas. And, pahinga na tayo ngayon. Tayo ng ganda ng battle na to. So, yun lang. Kung paano ko napanood yung battle na to sa live, ganun ko din siya napanood sa online. Iba nga lang yung judgment ko sa live, kasi sa live parang binoto ko si Slack ng all 3 rounds pero dito sobrang himay, at nakita ko na sobrang dikit yung battle. Okay? So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.